Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling humarap ang testigo na si Roderick Wamil, na dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Nagpapatuloy ang pagbusisi ng prosekusyon sa mga accomplishment report, liquidations at resibo ng Office of the Vice President. Kaugnay pa rin yan sa Article 1 o ang umano'y maling paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education noong kalihim pang bise. Ang iba pang detalye, ihatid namin maya-maya. Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sana po guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Gumawa ng kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala bilang kauna-unahang Pilipinang nagkamit ng championship title sa Women's Tennis Association o WTA. Tinalo ni Alex sa Mubadala DC Open 2026 Women's Singles sa Amerika ang world number 3 na si Jessica Pegula. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakamit ng isang Pilipino ang WTA Championship title. Nagkampiyon si Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Mubadala DC Open Finals sa Washington DC sa Amerika. Ito ang pinakamalaking panalo ng 21-year-old tennis star. Historic ang laban matapos talunin ni Ayala sa rain-delayed finals ang world number 3 na si Jessica Pegula sa score na 4-6, 6-4, 6-0. Kanya-kanyang wagayway ng watawat ng Pilipinas ang mga Pinoy at taga-suporta ni Ayala na nanood sa Washington, D.C. Dito naman sa Pilipinas, ang ibang Pinoy nagpuyat para subaybayan ang historic match sa watch party sa isang sports bar sa Pasig. Walang tigil sa hiyawan at palakpakan ang fans sa tuwing makakapuntos si Ayala. Ang dalawang grupong ito nag-cheers pa bago ang last point ng match. Ilang segundo pa, natuldukan na ang laro at si Ayala ang itinanghal na kampyon. Oh, super proud. Oh, congratulations, bonggang-bongga ka, girl. Alex all the way din daw ang grupo ng lawyers. Alex Ayala talaga matik yan. No questions asked. Ibang feeling pala na subaybayan mo siya ng gantong oras. Worth it. Diba? Parang sabi ko, worth it yung OT, worth it yung pagod sa pagsulat ng mga pleadings. Eh, nasubaybayan namin na nanalo si Alex. Ilang fans ni Ayala rin ang nagtungo sa watch party sa Bonifacio Global City sa Taguig para panoorin ang laban. Isa raw malaking karangalan si Ayala bilang kinatawan ng Pilipinas sa global sports stage. I'm not really a tennis fan, but I feel like if she wins this, it's a huge achievement for us Filipinos. And yes, I'm rooting for her. Go Alex, go Alex. But of course, she's representing the Philippines and syempre, sport sa bansa natin tsaka sa mga atleta natin. Syempre nakaka-proud. I'm not a tennis fan myself, but because of Alex, syempre nakaka-inspire to watch a fellow Filipino to win on the big stage. Ngayong may WTA 500 title na si Ayala, umani siya ng 500 ranking points na nagpaangat sa kanya sa number 20 current world ranking. To all my supporters, thank you guys. Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos kay Pinay tennis star Alex Ayala. Sa kanyang post online, pinuri ng Pangulo ang husay at pagbibigay karangalan ni Alex sa Pilipinas sa pagkapanalo niya sa Mubadala DC Open. Sabi ng Pangulo, ang historic achievement na yan ni Alex ay magbibigay inspirasyon sa kabataang Pilipino para mangarap ng walang limitasyon.
Nakikiisa ang Pangulo sa pagdiriwang ng ating mga kababayan sa panibagong tagumpay na ito. Nagpaabuti ng pagbati si tennis star Rafael Nadal kay Alex sa kanyang tagumpay. Nag-training po si Alex sa Academy ni Nadal sa Spain. Naging low pressure area na lang ang bagyong Luis matapos ito maglandfall sa Maconacon, Isabela kahapon. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA sa bahaging Kabugao, Apayao. May isa pang bagong low pressure area ang namuo naman sa Luzon area. Namataan yan 180 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo. Ang dalawang LPA na yan nagpapaulan sa Northern at Central Luzon. Bagyaring nahahatak na mga ito ang habagat. Inasa magpapaulan ng habagat dito sa Metro Manila at sa ilang panig ng Southern Luzon at Western Visayas. Makaasa muli sa maaraw at maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Kaya dapat maging alerto. Unti-unti namang lumalapit sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Dolphin. Namataan yan 2,240 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Nananatili itong typhoon na may lakas na aabot sa 115 kilometers per hour. Patuloy na binabantayan ng nasabing bagyo kung papasok ito ng PAR. Kung hindi man, maaari pa rin hatakan ito at palakasin ang habagat sa darating na weekend. Napaiksi ang panloob ng dalawang lalaki sa isang tindahan sa Manito, Albay matapos marinig ang iyak ng isang bata. Paglabas nila ng tindahan, dinig naman ang tahol ng ilang aso. Napaiksi man, natangay naman ng mga kawatan ang libu-libong pisong cash at mga gamit mula sa tindahan at sa bahay kung saan ito nakadugtong. Walang habas na pumasok ang mga salarin, ang isa armado pa ng baril. Umabot sila pati sa kwarto ng biktima kung saan kitang may natutulog. Hinihinalang sangkot ang mga kawatan sa iba pang insidente ng pagnanakaw sa lugar. Nanawagan ng mga biktima sa mga otoridad na sana'y mahuli na ang mga magnanakaw. Sugatan ng isang lalaki matapos masabugan ng napulot niyang bagay na inakala niyang vape. Pero bahagi pala ng isang improvised explosive device. Naospital po ang biktima pero hindi siya lusot sa reklamo. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang isang lalaki na may kinakalikot na isang bagay habang nakaupo sa kanyang motorsiklo sa tapat ng Santa Ana Public Market sa Maynila mag-aalas 6 kagabi. Ilang saglit lang, sumabog ang bagay na kinakalikot ng lalaki. Agad siyang nilapitan ng kanyang live-in partner at ilang tao sa lugar. Dahil sa pagsabog, pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill para sa investigasyon ng SOCO at District Explosive and K9 Unit ng Manila Police District. Nagtamo ng mga sugat sa mukha, tiyan at mga kamay ang 34 anyos na biktima. Pagdating ko po dito sa harapan ng palengke, nakita ko yung lalaki, sinalo ng babae, asawa niya. Tapos pagharap sa akin, puro dugo na yung lalaki. Kaya inaya ko na sumakay sa tricycle. Malakas po kasi andun na kami sa kapihan, taka yung mga nagtitinda doon narinig. Malakas talaga. Inakala raw ng lalaki na vape ang kinakalikot niya na napulot niya sa kanilang basurahan sa bahagi ng New Panaderos. Ayon sa pulisya, hindi vape kundi incomplete IED component o pampasabog ang napulot ng biktima. Kaya kahit na-ospital siya, kailangan siyang arestuin dahil sa illegal possession and use of explosives. Dapat, ang ginawa talaga niya is, upon checking nung ganong gamit, tawag siya sa barangay o sa pulis kagad para ma-check kung ano man yun. At chinig namin yung blast site. Wala kami nakita ng any portion ng sinasabing plastic container. Ang nakita talaga namin is yung portion talaga, yung pin, yung mga clip ng fuselage ng allegedly fragmented grenade. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang lugar kung saan sinasabing napulot ito ng biktima. Nasa kustodiya na ng Santa Ana Police Station ang biktima pero dadalhin muna siya sa orthopedic. Kinakailangan daw kasing putulin ang bahagi ng kanyang kanang daliri dahil sa nangyaring pagsabog. Marami ng insidenteng ganyan sa atin na out of curiosity, nakikita naman yung bagay. Then eventually, sasabog pala. Marami nang napahamak dyan. Mag-alas 12 na ng hating gabi nang muling buksan sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Tuesday latest!
After ng successful run ng GMA Afternoon Prime series na You're My Favorite Song, sasabak sa panibagong project sina Sparkle stars Caprice Cayetano at Clifford. Magsasama ang Cap Ford sa upcoming family drama na A Million Dreams. Chika ng dalawa, excited na sila lalo't makakatrabaho nila ang ilan sa mga bigating bituin sa industriya. Gaya ni Camille Prats na balik Afternoon Prime matapos magpahinga sa acting. Instant reunion naman ang show para kina Caprice at Gabby Eigenman na nagkasama na sa dating projects. Reunited din si Gabby sa kanyang Encantadia Chronicle Sangre co-stars na sina Angel Guardian at Diana Zubiri. Parte rin ng A Million Dreams sina Juancho Trevino, Vanessa Del Moral at Lauren King sa direksyon ni Hil Tejada. Excited na po ako. Nakakatuwa po na family drama po ang show po namin ngayon. Unique po talaga yung story niya at kanya-kanya pong storya ang meron ng bawat characters. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng show na to. Halos lahat po kayo, first time ko pa pong makatrabaho. So that makes me more excited pa po. Dahil nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, magkakasa ng panibagong tigil pasada ang grupong Manibela. Ayon sa kanilang Facebook post, gagawin ito sa susunod na Lunes, August 10 hanggang 12. May kasama raw silang iba pang transport groups pero hindi nila idinitalye. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na posibleng hindi nila ituloy ang tigil pasada kung pagbibigyan ang hinihiling nilang provisional o pansamantalang taas pasahe. Sabi ni Valbuena, kailangan na ng mas permanenteng solusyon dahil matagal nang nahihirapan ang mga tsuper. Kaya bukod sa provisional fare hike at pagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo, nananawagan din sila sa LTFRB na bigyang konsiderasyon ang naunin nilang petisyon na 2 pisong taas pasahe. Hindi po natin sinasabing sapat na ito pero kahit papaano po ay makakatawid. Kulang pa rin pero alam naman natin na sobrang laki naman yung hiningi natin. Yung piso nga lang po ay binawi pa. Ano pa po kaya yung mas tataas pa po rito? Mga hindi pinapayagang gastos, kulang-kulang at hindi tugmang mga halaga at petsa sa mga dokumento. Ilan lang yan sa mga pinunto ng Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial tungkol sa liquidation at accomplishment reports ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Balitang hatid ni Joseph Moro. Umupong testigo para sa Day 11 ng impeachment trial si Roderick Wamil. Ipinakita sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Isa sa mga ito nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pero hindi lamang si Mary Grace ang may apelyidong Piatos. Meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi pinayagan ng COA dahil ang perang sinabing ginamit para doon ay para sa December 2022. Bukod sa kanila ay may mga prinisenta rin na iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Miko P. Harina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Janice Marie Revilla, Patty Ting at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, document I'm just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says andilim.
And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali, may pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas ng halagang nakasaad sa acknowledgement receipt sobra sa nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Ang mga acknowledgement receipt tulad halimbawa ng pinirmahan ng isang Mary Grace Piatos ay ebidensya ng prosekusyon sa Article 1 o yung umano'y hindi wasang paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang confidential fund ay pondong inilalaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng rewards sa impormante, pagbabayad sa safe houses. Ayon kay Wamil, nakitaan niya ng mga paglabag sa mga alituntunin ng COA ang dalawang tanggapan sa liquidation ng confidential fund. Gaya ng hindi pagbibigay ng specific o tiyak na confidential activity, hindi nagtutugbang petsa ng dokumento, kulang-kulang ng liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan which you said is a faithful reproduction of the submissions. And this is now being shown on the screen. Ano-ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022? Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under Item 4.2 of the Joint Circular. Isa rin sa binanggit niya ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. May mga dokumentong pirmado ng BICE gaya ng physical and financial plan at accomplishment reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosecution, ebidensya ito laban sa Vice Presidente. Under the direct supervision of the signatory, and the signatory is the Vice President Duterte herself. It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. Hindi sang-ayon dito ang depensa. Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that. Matapos makita ang mga paglabag, nagsumite raw ang OVP ng revised accomplishment report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo kundi acknowledgement receipt lamang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023. Which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila
either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Para sa House Prosecution Team, naipakita nila sa impeachment trial kahapon na winaldas ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds ng kanyang opisina. Ito'y matapos tumistigo si State Auditor Roderick Wamil na nakitaan niya ng mga paglabag sa alituntunin ng Commission on Audit ang pagliquidate sa confidential funds. Kulang-kulang din anya ang mga dokumento kaugnay sa liquidation at may mga hindi nagtutugmang petsa. Pero para sa Duterte Defense Team, wala namang bago sa iprinisinta ng prosekusyon kahapon dahil lumabas na ito sa mga nakaraang audit ng COA. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila. Madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay ng mga documentary evidence. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalaan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos. Huli kam sa San Rafael, Bulacan ang delikado at peligrosong iligal na karerang yan ng ilang motorsiklo. Ang isang rider nag-ala Superman exhibition pa. Ni-raid ng PNP Highway Patrol Group ang illegal na drag race. Hindi bababa sa 10 ang naaresto, mga sangkot mismo sa karera at mga tumataya sa sugal nito. Ang isang nagkarera na disgrasya sa tangkang pagtakas. Arestado ang isang senior citizen sa pangmomolestya umano sa isang batang lalaki sa Rodriguez, Rizal. Pero depensa ng suspect, ibang tao raw ang nang-abuso sa bata. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naaresto ka namin sa visa ng warrant of arrest na ito galing regional. Hindi na nakaporma sa mga operatiba ng Rodriguez Police ang 67 anyos na lalaking ito nang arestuhin sa kanyang bahay sa Barangay Burgos kahapon. Akusado siya sa pangmomolestya umano sa 10 taong gulang na batang lalaki. Ayon sa pulisya, December ng nakaraang taon nangyari ang insidente nang pansamantalang manuluyan ng biktima at kanyang tiyahin sa bahay ng akusado. Acquaintance lang sila. Then, on the same day rin po, itong si akusado natin ay pinasok yung ating victim sa kanyang kwarto. Then doon na po nangyari ma'am na kanyang sexually assaulted yung ating victim. Pinagbantaan niya po muna. Tinakot ma'am na wag pong magsumbong. Kalaunan ay nakapagsumbong din daw ang menor de edad na biktima sa kanyang stepfather na siya namang nagsumbong sa pulisya. July 16 inilabas ng korte ang arrest warrant para sa akusado. Mariin namang itinanggi ng akusado ang paratang sa kanya. Aniya, iba ang umabuso sa bata. 8 taong gulang lang daw ang biktima nang magsimula ang umano'y pangmomolestya. Ang gumawa nun, yung kapatid nung kumpare nung tatay nung bata. Bago pa nadala yung bata sa amin, meron nang nagmomolestya doon sa Antipolo. Sino yung sinasabing pumasok doon sa kwarto ng bata? Ewan ko sa kanila, pagkatapos kong maligo, nang sinasabi nila, pinapasok ko raw yung bata. Hindi naman totoo, yung bata ang pumasok at hindi ko alam. Dahil nakatalikod ako. Sinampahan ng kasong 3 counts of acts of lasciviousness ang akusado na nakadetain sa Rodriguez Police Custodial Facility. Walang pahayag sa media ang pamilya ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Isabela matapos ang pananalasa ng Bagyong Luis na humina bilang low pressure area. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Rafi, as of 6 a.m. kanina ay idineklara na ng Ethiage MDRRMO na possible na ang Anafunan Overflow Bridge. Gayunman ay pinag-iingat pa rin ang mga dumadaan dito ng mga residente at mga motorista, lalo na't patuloy pa rin ang pagbaba ng tubig mula sa mga upstream river.
Nakaharang pa rin ang malalaking bakal sa isang overflow bridge sa Barangay Gukab, Etxague, Isabela para siguraduhing walang motorista ang makadadaan sa tulay. Unstable pa raw kasi ang antas ng Cagayan River at may nakaharang ding mga kahoy at sanga ng puno kaya't lubhang delikado sa mga motorista. Sa kasalukuyan, 3 overflow bridge pa rin ang hindi maaaring daanan ayon sa PDRRMO, ang Gukab, Bacolod at Alicaucao. Sa Ilagan City, nakaposisyon pa rin ang mga equipment ng Isabela PDRRMO para sa mga pagresponde kung kinakailangan. Bagamat low pressure area na ang dating Bagyong Luis, epektibo pa rin hanggang ngayon ang kanilang no swimming, sailing at fishing policy, maging ang liquor ban. Matataas pa rin kasi ang alon at ihip ng hangin sa mga coastal area sa Isabela. Wala ring evacuees, sugatan at casualty dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Rafi, magandang balita rin umano ang pag-ulan dito sa probinsya, lalo na't ilang buwan na hindi inulan dito sa Isabela dahil nga sa epekto ng Super El Nino. At kaninang alas 10 ng umaga ay tumaas na raw sa lampas 165 meters above sea level ang antas ng Magat Dam. Gayunman, giit ng National Irrigation Administration ay critical pa rin ang antas na ito ng dam. Samantala, Rafi, dito naman sa Cauayan City ay bahagyang bumubuti na ang lagay ng panahon pero may panaka-naka pa ring pag-ulan. Rafi? Maraming salamat, Sandy Salvacion ng GMA Regional TV. May mag-live-in partner na nasawi matapos masangkot sa karambola ng 4 na motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City. Balitang hatid ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang tumigil ang motorsiklong ito sa Davao Bukidnon Road sa Katalunan Pequeño, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, nasangkot ang motorsiklo sa karambola ng 4 na motor. Batay sa investigasyon, tinatahak ng 3 sa 4 na motorsiklo ang southbound lane. Nabangga ng motorsiklong minamaneho ng 19 anyos na lalaki ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mag-live-in partner. Ang motor ng magka-live-in bumangga sa isa pang motorsiklo. Ang gulong naman ng motorsiklo ng 19 anyos na rider tumilapon at tumama sa isa pang motor sa kabilang lane. Sugatan ang rider nito. Dead on the spot ang mag-live-in partner. Malubhang nasugatan naman ang 19 anyos na rider habang ang isa pang rider ay tumakas umano. Isa ka vehicle, ka motorcycle po atong V4. Mao po to siya ang kuan ma'am, ang gina-trace po nato karon kung asan na ni siya o kinsa ni siya kay mao ni siyang nakasibat sa scene. Iniimbestigahan din kung may naganap na drag race. Nagtrending manggod ni siya sa social media niya butang siya title na alleged drag race. Sa amo ma'am, considered namo ni siya karon as reckless driving resulting into that incident. Going pa amo ang backtracking karon ma'am sa mga CCTVs o nangita po ng mga witnesses nga makahatag og testimony nga drag race jud ang nahita po. Sa ngayon, ang 19 anyos na rider at tumakas na driver ang posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang pamilya ng namatay na mag-live-in partner at ang nakabanggang rider. John D. Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Nagkilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court. Isusubo na lang natin sa ating mga pamilya! Kaugnay po yan sa temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Sa opisina ng DOLE, hinarap ni Secretary Francis Tolentino ang mga nagpoprotestang grupo. Ayon kay Tolentino, umaapilan na sila sa korte kaugnay ng ipinataw na TRO. Kala ko, yung inyong simpatya ay nalulungkot ka. Siyempre malulungkot tayo. Pinadala ko rin yung mga abogado natin doon para labanan. So hintayin natin kung ano ang mangyayari. Nag-celebrate ng 46th birthday si Ding Dong Dantes kasama ang pamilya sa Amerika. Sa kanyang Instagram, isinare ni Ding Dong ang picture nila ng misis niyang si Marian Rivera nang manood ng isang pelikula. Caption ni Ding Dong, "Birthday wish granted." Nag-post din ng greetings at appreciation si Marian sa pagiging loving husband at amazing father ni Ding Dong sa kanilang pamilya.
Hindi rin syempre mawawala ang greetings mula sa co-stars niya sa GMA Prime series na The Master Cutter at mga kasamahan sa Family Feud. Thankful si Dong sa effort at surprise na yan para sa kanyang kaarawan. Kaisa rin ang ilang world-renowned Filipino athletes sa pagbubunyi ng panalo ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open 2026. Si pambansang kamao Manny Pacquiao sinabing tatak-pusong Pilipino ang victory ni Ayala. Talo man daw sa first set, bumawi si Ayala hanggang makuha ang kampyonato. Binati rin ang tennis star ng Pinoy Olympic medalists na sina Heidelin Diaz at Nesty Petesio. Si Pinoy pole vaulter star EJ Obiena, alam na raw na mananalo si EJ si Ayala laban sa American player na si Jessica Pegula. Gising anya ang buong Pilipinas sa historic feat ni Ayala. Itinuloy ngayong umaga ang direct examination ng prosekusyon sa witness galing Commission on Audit na si Roderick Wamil. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, mas magaan na nagsimula itong day 12 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pasimula kasi ng paglilitis ay binanggit pa ni Presiding Officer Cheese Escudero na sa impeachment court ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Pero sa pagkakataon sa panalo ni Alex Ayala doon nga sa DC Open sa Amerika, lahat daw sila ay nagkakaisa na batiin si Ayala para nga sa kampyonato nito na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. At biro pa nga ni Escudero, kung may makita na senator judge na tila inaantok ay baka daw napuyat sa panonood ng laban ni Ayala. At mula nga doon, Connie, ay nagpatuloy na ang paglilitis na ispasana ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution na magkaroon ng recess para matingnan nila at depensa ang mga acknowledgement receipts para sa confidential funds noong 2022. Sabi ni Capunan, kalahati pa lamang daw ng 845 na acknowledgement receipts ang nakita na magkabilang panig. Pero tugon naman ni Attorney Michael Poa ng depensa, ang patungkol sa acknowledgement receipts noong 2022 ay sa cross-examination na lamang nila tatanungin sa witness. Kaya itinuloy na muli ang direct examination ni Capunan sa COA auditor na si Roderick Wamil. Kung kahapon ay confidential funds ng OVP sa fourth quarter ng 2022, ang disbursement at liquidation reports naman na pirmado ni VP Sara Duterte ang inusisa ni Attorney Lorna Capunan kay Wamil. Pirmado rin ng bise ang accomplishment report para sa tatlong quarter ng 2023. Sa tatlong quarter ng 2023, tig 125 million pesos ang confidential funds ng OVP. May napansin daw si Wamil na sa panahong ito ay mayroong mga pinagkagastahan ang confidential funds na hindi na ayon o pinahihintulutan sa joint circular ng COA-DBM. Gaya ng medical and food aid na 42 million pesos sa first quarter at 40 million pesos naman sa second quarter. May gastos din sa travel na 10 million sa unang quarter pero walang mga attachment kung paano nagastos. Napuna rin ang paggastos ng 35 million pesos na payment ng reward pero ayon kay Wamil wala raw na isumite kung paano naging successful ang information gathering. Kaya naman nag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM ang COA sa OVP para makapagpaliwanag at makapagsumite ng dokumento o paliwanag. Nang hindi pa rin nakontento, naglabas ng Notice of Suspension at kalaunan ay notice of disallowance ang COA sa OVP. Sa ngayon, Connie, ay tinatanong ni Attorney Capunan si Wamil patungkol na sa confidential funds ng DepEd noong first to third quarter ng 2023. May observation din ang auditor na may mga hindi na-submit na specific confidential activities patungkol sa pagpigil o pagbawas ng recruitment ng NPA sa hanay ng estudyante at mga guro, pati na patungkol sa abuse prevention at ukol sa extremism at terrorism. At Connie, syempre pagkatapos nga nitong direct examination, inasahang magkakaroon ng cross-examination ang defense sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa. At ang unang nabanggit sa atin ni Attorney Poa ay pipilitin nila na maging maiksi lamang at makabuluhan yung mga tanong na ibabato nila sa witness na si Roderick Wamil para hindi nga tumagal itong paglilitis. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong binabantayan ng dalawang low pressure area sa bahagi ng Luzon.
Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, magtutuloy po ba patungo sa West Philippine Sea ang dating bagyong Luis? Actually, yung bagong low pressure area po yung nakikita natin na mananatili dito sa West Philippine Sea within 24 hours. Ito po ay nasa 180 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union, habang yung dating si bagyong Luis na low pressure area ngayon ay nasa may Cabugao, Apayao po. Posible bang tumaas pa yung chance na maging bagyo ng bagong LPA na nasa kanluran po ng Ilocos Region? Apo, yung nasa kanluran dito sa West Philippine Sea na LPA, at least within 24 hours, maliit pa yung chance po na maging bagyo. No? But then we're seeing na kumakapal yung kaulapan niya, kaya hindi na natin nirule out na ito'y maging bagyo in the coming days. Common ho ba yung ganito na dalawang low pressure area na halos magkatabi? Hindi siya pangkaraniwan, subalit posible pong may mabuo talaga na panibagong LPA mula dun sa trough or yung buntot po ng isa pang low pressure area, lalo na kapag active po yung ating dagat Pasipiko at mainit po ang karagatan, may tendency po talaga na may mga bagong weather disturbance. So congruence kumbaga ng iba't ibang mga weather systems. Ano pong humahatak ngayon at nagpapalakas sa ating habagat? Yung southwest monsoon po natin, hindi pa talaga siya sobrang lakas po sa ngayon. No? Pero eventually po itong mga susunod na araw, habang lumalapit itong si Typhoon Dolphin, nagkakaroon ng enhancement, lalo na po sa western section of Luzon and Visayas. So yung peak ng mga pag-ulan natin, posible pang maramdaman po yan towards the weekend, Friday hanggang Sunday po. At saan po magpapaulan itong habagat? Sa western section, yung pinakamaapektuhan po itong Ilocos Region, tapos yung Benguet, pababa po ng Central Luzon, yung Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, even Metro Manila, makakaranas po ng mga pabugso-bugsong ulan in the coming days. Kaya din po sa may Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro, and Western Visayas. Ano pong epekto nitong, gaano kalakas yung epekto nitong dalawang low pressure area dito po kay Dolphin at posible pa ba ito mag-landfall? Yung scenario kasi natin for these two low pressure areas, parang hindi naman po siya magtatagal, no? At least within the next 2 days o sa loob ng 2 araw, posible pong wala na tayong LPA malapit sa bansa dahil magiging parte na lamang ito or magiging trough na lamang nitong si bagyong Dolphin. So, yung entry naman ni Dolphin sa ating PAR, maliit pa rin po ang tsansa. Gaano po kaya kadaming ulan ang dadalhin pa nitong dalawang low pressure area dahil binabantayan yung ating mga dam sapat na po ba ito para at least mapuno ang mga dam natin? Yung mga susunod po ng mga pag-ulan natin hanggang 100 millimeters per day po ito. Doon sa mga nabanggit natin lugar dito sa may Luzon and Western Visayas. Whereas yung Bulacan, at some point may mga araw po talaga na hindi or mahina lang yung mga pag-ulan. Tapos may mga araw din lalo na sa Friday hanggang Sunday na posibleng umabot nga sa hanggang 100 millimeters. So itong ganitong senaryo, nakakadagdag naman po sa pagdagdag po ng water level sa Angat Dam. So balit hindi ito sasapat para po bumalik dun sa normal operating level nito na 180 meters given na ito ay nasa 156 meters po sa ngayon. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Yan po si Benison Estareja ng Pag-asa. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Mapandan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagkukumpuni ang lineman sa bahagi ng barangay poblasyon itong Biyernes. Maya-maya, bigla siyang bumitin sa hagdan at tila nangisay. Inuga ang kanyang kasama, ang hagdan hanggang sa maalis sa pagkakabitin ang lineman. Dead on arrival po siya sa ospital. Ayon sa pulisya, nag-aayos noon ng linya ang 33 anyos na lineman nang aksidente niyang mahawakan ang live wire. Iniuwi na po ang mga labi ng biktima sa Masbate kung saan siya residente. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kumpanya ng biktima. Wala pa silang pahayag pati ang pamilya ng nasawing lineman. Ininspeksyon ng presyo ng bigas at gulay sa isang palengke sa Las Piñas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, hindi raw maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga gulay dahil sa mga pag-ulan, pero ang good news ay bumababa na ang presyo ng imported rice at maaaring sumunod na rin daw ang presyo ng local rice.
Sa price monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ngayong araw dito sa Las Piñas Public Market, kapansin-pansin ang pagbaba ng presyo ng bigas. May mabibili ng imported rice na 40 pesos kada kilo o mas mababa pa sa tinakda noon na price cap na 50 pesos. Kaya naman hindi na raw kailangan pang i-extend ang price cap sa imported rice na una nang inirekomenda ng DA na palawigin. Hindi na rin daw kailangan magkaroon ng import ban kahit umaabot na sa 3.3 million metric tons ang imported rice sa bansa dahil kailangan ng buffer stock bilang paghahanda sa El Nino. Ang mahalaga raw, mapabilis ang bentahan ng benteng bigas para mapaluwag ang mga bodega ng NFA at makapamili sila ng palay para sa harvest season. Samantala may mga gulay na maaaring tumaas ang presyo ng ilang araw o linggo dahil sa mga pag-ulan pero bababa rin daw agad. Narito ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang NFA is ready to buy rice. We are ready to buy 500,000 tons of palay pala from our farmers. Hindi kagaya last year, punong-puno lahat ng warehouse namin. Ang instruction sa NFA, dapat by September, halos wala nang laman ng mga warehouses nila. At tuloy-tuloy natin. Kaya nga importanteng yung palakihin, pataasin namin yung volume sa 20 peso na rice para nga mabakante yung mga warehouse at makabili kami sa tamang presyo. Samantala, Rafi, ayon naman sa Department of Trade and Industry, kahit na nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, ay wala pa naman daw mga manufacturers na humihirit ang taas presyo sa mga basic necessities and prime commodities. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga kapuso, doble ingat sa pagbibenta ng inyong mga alahas para wag maging biktima ng pambubudol. Sa Leganes, Iloilo, hulikam ang lalaking naka-helmet na tinitignan ang suot na singsing ng 75 anyos na biktima. Hinubad ng lola ang singsing at ibinigay sa suspect. Maya-maya, biglang umalis ang lalaki. Kwento ng biktima, gustong bilhin ng suspect ang kanyang alahas. Pero matapos suriin, peke na ang ibinalik na singsing. Nagkakahalaga ng 13,000 piso ang natangay na singsing. Sa imbestigasyon ng pulisya, natunton at naaresto sa bayan ng Santa Barbara ang suspect na isang scrap gold buyer. Nabawi sa kanya ang singsing. Aminado rin siya sa krimen. Nagdesisyon ang biktima na hindi na magsampa ng reklamo laban sa suspect. Ibinahagi ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza ang preparation niya sa kanyang character sa upcoming comedy film na Saving Cherry. In-unleash ko lang yung wild side ko. Wow! Yes! Yun lang. Actually, ang saya. Kasi, aminin naman natin, hindi naman lahat, pag mabait, diba? So, hindi ko rin akalain na may ganun din akong side. Wild pero may dahilan, may lalim, and most of all, I think, so far, ito yung most mature role ko because we will tackle about marriage. Chika pa ni Barbie sa MediaCon na aking ikinover, first time niyang nailabas ang wild side niya sa naturang pelikula. Masaya rin si Barbie na na-achieve niya ito sa tulong ng co-stars na naging kaibigan niya na rin. Itinuturing niya ring birthday gift ang pagbida sa film. Last Friday ang 29th birthday ni Barbie at bukod kay Barbie, tampok din sa film ang co-Kapuso stars na sina Mikey Quintos, Mika Salamanca at Khalil Ramos. Cast din sina Born to Shine star AC Bonifacio, social media influencer Sasa Girl at JC Alcantara. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Huwag pong bibitiw dito sa GTV at sa GMA News livestream para sa pagpapatuloy ng special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.